Luzon, kagalang-galang Victor Marelis Edison. Magandang umaga sa ating lahat, lalong-lalo na sa ating mga magsisipagtapos. Ilan na nga po kayo? Nasa 180 graduates, 180 na magsisipagtapos. Congratulations po sa inyo. Kami po ay napakasaya sa pagkakataong ito at proud na proud po kami sa inyo. Special mention sa ating mga, meron tayong kasama na 32 na magtatapos mula sa balik-aral program natin. Nasaan po sila? Taas ng kamay. Especially proud po kami sa inyo at talagang nagtiyaga kayo, nagpursige kayo kahit busy sa buhay, pagod galing trabaho, pero talagang nagsumikap kayo. Kaya congratulations sa 32 sa inyo. Sa puntong ito, hindi naman po ako yung commencement speaker, kaya hindi na ako magbibigay ng mahabang mensahe. Pero syempre, kailangan ko lang kunin yung pagkakataon para pasalamatan ang lahat ng tumulong sa atin para makarating tayo dito sa ating graduation. Alam naman po natin na sa buhay, opo, magtsatsaga tayo, magpupursige tayo, nandito kayo dahil nagsipag kayo, nag-aaral kayo ng mabuti. Pero wala tayong nagagawa, wala tayong napagtatagumpayan nang mag-isa lang tayo sa buhay. Maliit man o malaki na tagumpayan, meron at merong tumulong sa atin. Kaya unahin ko na po ang ating congressman at champion sa larangan ng edukasyon, hindi lang sa Pasig, kundi gaya ng nabanggit niya kanina, nagtatrabaho siya sa EDCOM, sa Kongreso, ang daming mga reforma na sinusulong pagdating sa pag-improve ng sitwasyon ng edukasyon sa buong Pilipinas. Congressman Roman Romulo, maraming salamat po. Sa ating City Council, na pag may kailangan po ang ating pamantasan, talagang nasa prioridad nila. Hindi lang ang edukasyon in general, kundi ang ating pamantasan ng lungsod ng Pasig. Pag may kailangan tayo, pag may pulisiya, ordinansa o resolusyon, pag may budget na kailangan ng PLP, pag aaprubahan na ulit ang connectivity allowance natin at marami pa pong iba, talagang sipag at buong-buo ang suporta sa atin ng ating City Council sa pangunguna ng ating magaling na Vice Mayor, Dodot Jaworski. Maraming salamat. Siyempre, nandito rin si Councilor Simon Tantoco, pero kailangan natin magbigay ng konting special mention dahil meron po tayong kasama sa Council na Chairperson ng Education. Nakasama ko po siya ng 9 years ko siyang nakasama, 6 years bilang mayor. At habang ako po ang mayor sa City Council, siya po ang naging chairperson on education. Marami sa mga tagumpay natin sa pamantasan, maaaring hindi nyo na nabalitaan o hindi nyo alam, pero dahil po sa taong ito, na hindi lang po siya chairperson ng education, kundi siya rin po ay regent natin. Kasama natin sa Board of Regents, graduating counselor, pero sigurado naman po ako makakasama pa rin natin siya sa hinaharap dito sa ating pamantasan, Councilor Regent Cory Raimundo. Maraming salamat, Tita Cory. Sa ating school officials, sa pangunguna ng ating masipag, mahusay, at may malasakit na university president, kasama ang mga deans, faculty and staff po natin, sa lahat ng mga nagtatrabaho para maging maganda ang ating pamantasan. Maraming salamat po sa inyo. At ganoon din po siyempre sa ating Board of Regents. Alam niyo, nabanggit ko yung connectivity allowance kanina. Hindi naman po siguro sikreto at nabanggit ko na rin ito sa iba't ibang events natin sa pamantasan. Isa sa dahilan, napabanggit ko lang naman yung connectivity allowance, siguro top of mind lang kasi. Pero sa totoo, hindi lang yun. Pero marami po sa mga ginagawa natin. Minsan ako yung pinapasalamatan ninyo. Pero okay lang naman. Pero sa totoo, ang talagang nag-propose, ang nagpasa, at ang champion ng mga ginagawa po natin ng polisiya, gaya na lang ng connectivity allowance, ay ang ating Board of Regents. Kaya palakpakan din naman po natin ang mga regents natin.
Marami si Regent Torres ang represent sa kanila ngayon. Pero ganyan po, yan ang pamantasan natin. Lahat ng mga stakeholders nagtutulungan, marami tayong hindi nabanggit pa. Pero kukunin ko lang talaga ang pagkakataon na ito para pasalamatan ang bawat isa sa kanila. Para naman po sa aking mensahe, hindi na po ako magbibigay ng maraming payo sa inyo. Para sa akin, sapat na yung mensahe ni Pres Maningas kanina. Narinig niyo po yung mensahe niya na galing sa puso. Sana sinapuso din natin ang kanyang mensahe. Narinig din po natin ang mensahe ni Vice Mayor Dodo tungkol sa pagmamahal sa ating bayan. Na sana ipaglaban natin ang ating bayan. Pag sinabi natin ipaglaban, hindi naman ibig sabihin na sasali tayo sa gera o magiging sundalo tayo, maaari, pero hindi lang naman yun yung ibig sabihin nun. Sa kung ano man larangan, kung ano man trabaho, ang natin ay mahalin natin at ipaglaban natin ng ating bayan. At kung ano man ang magiging trabaho ninyo, kung ano man ang magiging profesyon ninyo, gagamitin nyo man ang kurso ninyo o hindi sa inyong profesyon, sana huwag nating kakalimutan na bilang mga scholar ng bayan, bilang scholar ng ating LGU, bilang scholar ng taxpayers ng ating lungsod, ay pagdating ng panahon na kayo po ay mga successful na. At sigurado po ako na madarating ang pagkakataon na kayo ay magiging successful na. Please don't forget to give back to the university, to the city, and to our country. Narinig din po natin ang mensahe ni Congressman Roman tungkol sa pagmamahal natin sa ating mga pamilya. At siguro hindi na naman kailangan ipaalala yun sa inyo. Siguro kung magbibigay na lang po ako ng isang payo, ay sana ay matuto tayo at tayo po ay maging mabilis mag-adapt sa mga hamon ng panahon. Dahil ang panahon ngayon, medyo iba. Sobrang bilis ng mga pagbabago. Hindi bago ang pagbabago, pero yung pace, yung speed ng pagbabago na nangyayari ngayon sa teknolohiya, sa iba't ibang development sa buong mundo, sobrang bilis. At sigurado po ako, sa loob ng 1 o 2 taon, magkakagulatan tayo kung ano yung nangyayari na. Hindi lang sa, di ba, sa mga, kung magninegosyo kayo, kung papasok kayo sa marketing, mararamdaman nyo kaagad yan, na yung napag-aralan niyo ngayon, baka bukas, obsolete na. Yung pinag-aralan, yung alam natin ngayon, yung alam ng mga eksperto ngayon, baka sa susunod na taon, ibang-iba na ang katotohanan. Hindi lang dahil sa artificial intelligence o quantum computing, pero po kaya kailangan para hindi tayo mahuli, ay matuto tayo mag-adapt ng mabilis para kung ano yung mga pagbabago na mangyayari sa hinaharap, tayo po ang mauuna. Pero muli po, hindi ako magbibigay ng mahabang mensahe. Kung gusto niyo po marinig, bumabasa ang aking buong mensahe, tingnan niyo na lang po sa program. Nandun naman po ang aking mensahe para sa inyo. Huwag kayong mag-alala, kami mismo ang nagsulat yan at hindi po ChatGPT yan. At siniguro ko nung pinroofread ko po, chinek ko. Kasi baka sa dulo may nakasulat na please feel free to modify the message. Bilang panghuli, congratulations sa ating mga graduate. Pero siyempre hindi lang ang mga graduates ang i-congratulate natin, kundi pati ang mga magulang. Sa mga parents, guardians, lolo, lola, mga kapatid ng mga graduates, congratulations din po sa inyo. Muli po sa class of 2025, congratulations, mabuhay po kayo. Wala tayong napagtatagumpayan ng mag-isa. Marami pong salamat sa inyong mensaheng nakakaantig ng puso, kagalang-galang Victor, Redis, and Soto.